Ating pambuksan ng ating Biblia sa Acts 17. Ang talata po ay 30 at 31. Tayo nga po tumayo. Basahin po natin. Sabay-sabay na po tayo. Sige po. The times of ignorance God overlooked, but now He commands of all people everywhere to repent, because He has fixed a day on which will judge the world in righteousness by a man whom He has appointed, and of this He has given assurance to all by raising Him from the dead. Sige po, tayo po'y maupo. At akin po namang babasahin sa Tagalog. At yung aking mga talata ang gagamitin ay puro sa Tagalog po. Mga Gawa 17, 30 to 31. Sa Tagalog po, sa mga nagdaang panahon ay pinalampas ng Diyos ang di pagkilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon ay iniutos niya sa lahat ng tao, bawat lugar, na magsisi, talikuran ang kanilang masamang pamumuhay, sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghukom sa sanglibutan, at ito'y buong katarungan niyang gawin sa pamamagitan ng isang tao sa kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat ng muli niyang buhayin ang taong ito. Tayo po ay manalangin. Tunay nga po, Diyos, na kami nagpupuri, lumuluwalhati, dumadakila sa iyo, Lord God. Amin dalangin po, Panginoon, na iyong pangunguna, ang iyong pagsama, Panginoon, sa bawat bigkas ng iyong salita na aming matatamo ngayon, O Lord God. Maging buhay ito sa amin, O Lord God, at matanggap namin, Panginoon, ang biyaya nito sa aming buhay, O Lord God. Salamat po, O Panginoon. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang atin po ngayong ginagawa, ang ating ginagamit po natin ay patungkol na ating binabalangkas, ay patungkol doon sa Apostles' Creed. Meron po tayo na ginagawa dito na sinisiris natin kung ano ho ba ang nilalaman nun, bakit ating ito ginagamit ngayon at ating pong nire-recite. Ating pong nire-recite ito sa tuwing tayo ay may pananambahan. Alam niyo po ba na itong ating ginagamit na Apostles' Creed, ito na rin po ang nilalaman, kung maririnig po ninyo, mga nilalaman ng ating identity bilang kay Kristo, bilang mananampalataya. At ito na rin ang tayo ng ating pananampalataya. Kung inyong makikita, ang Apostles' Creed, pakilagay mo muna at ibig. Apostles' Creed, kung makikita po natin, ito po yung ating tayo ng ating pananampalataya. Na dito nakalagay, medyo malaki pala, no? Dito po nakalagay kung saan tayo ay nakakilala sa Panginoon, at ganun din, kung saan tayo nakilala natin ang Diyos, na kung saan po tayo, dito ay nakalagay, kung paano ang Panginoong Jesucristo napunta rito, at kung paano tayo iniligtas doon sa kasalanan, nakalagay po dyan, maging yung takbo ng ating pananampalataya ay naandyan po hanggang doon sa pagliligtas sa atin, kaligtasan, hanggang doon sa everlasting, yung buhay natin, buhay na pinakang dulo ng ating pananampalataya, hanggang doon po sa everlasting, everlasting nakalagay po kung saan tayo
Doon tutungo. Kaya narinig po natin, halos ang nilalaman ng mga tumayo dito, ipinahayag sa atin yung ating buhay, tayo natin bilang mananampalataya. Kaya dapat talaga, lalo kung naunawaan mo ngayon, ang Apostles' Creed, kaya pala kailangan na ito ay i-confess natin. I-confess natin, sabihin natin, dahil ito yung ating katatayuan ngayon bilang mga kay Kristo, bilang tayo ay sa Panginoon. Noong nakaraan po, ang tinalakay ay ni Elder Berhel ay yung patungkol doon yung preaching na na nakalagay po doon na sinasabi na he ascended into heaven. At pagkatapos po, sinabi, at siya ay nakaupo na and is seated at the right hand of God, at the Father Almighty. Yung binigay niya. Yung po yung nakalagay dyan. Yung po ang kanyang idiniscuss noong nakaraan. Kaya po kung makikita natin, lahat siguro ng nilalaman dyan, tayo yun. Tayo yun. Yung ating pananampalataya. Kaya sinasabing, I believe. Kinukumpess natin, I believe. At ngayon po naman, pagkatapos itong kay Elder Berhel, ito naman po natuka sa akin ngayon, yung kasunod po noon, na sinasabi po na, from there, ito po aking i-discuss, aking bubulayan sa inyo, from there, He will come to judge the living and the dead. Ito naman po ang aking pagbubulayan ngayon na ibababa sa inyo. Doon po sa pagkakasunod, kayo po ba bilang tayo mananampalataya, naniniwala po ba kayo nananampalataya? Na babalik ang Panginoon Kristo, babalik para sa paghatol. I believe. Naniniwala tayo. Na yung kinukumpis natin. I believe. At ito tayo ngayon, sa ating i-discuss ngayon. Ang aking ibababa ngayon ay itong patungkol sa judgment day ng mga tao, mga mananampalataya. Dito po, sa sinasabi po dito, na talagang mayroon judgment, mayroon yung paghatol. Paghatol po, bawat tao. Ngayon po, mayroon po dito sa 1 Thessalonians, unang Thessalonica, 4:16 hanggang 17. Malaki po ba? Ayan, tingnan niyo po. Ito yung patungkol sa sinasabing paghatol. Sinasabi po tungkol sa paghatol. Nakalagay po dito na sinasabi, sa araw na yon ay marinig ang tinig ng lahat ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos. At ang Panginoon mismo ay bababa sa langit na sumisigaw. At ang mga namatay ay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos tayo namang mga natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa impapawid. Sa gayoy, makakapiling natin siya sa magpakailanman. Ito po ang sinabi ng salita ng Diyos na tungkol sa paghatol. Mayroon pong paghatol na ibibigay sa atin. At dito po, makuha po natin, sa palagay nyo kaya, sino ba ang hahatulan? At ano ba itong paghatol? Yung paghatol po na ibababa, ito po ay hahatulan. Ang hahatulan nito ay ang kasalanan. Hahatulan ay ang kasalanan. Ito po ang hahatulan ng Diyos. Ngayon po, kung maiintindihan natin, mauunawaan natin na sinabi po, tandaan po natin, ang hahatulan sa pagparito ng Panginoon, atas ng Ama, na mission ng Panginoon Kristo,
na ang kanyang pagpunta rito ay hahatulan. Ang hahatulan po dito ay yung kasalanan. Kasalanan po ang hatulan. Kaya ang Panginoong Hesus, tingnan niyo po, ang atas sa Kanya, ang mission niya, sa pagparito niya, ang mission niya, na galing sa Ama, na utos sa Kanya, ay ang pagbura, pag-alis ng kasalanan. Ito yung atas sa Kanya. Ito yung mission niya. Hahatulan ng Diyos yung kasalanan na napapasok sa mundong ito, sa mga tao na napapasok dito, ito yung hahatulan ng Panginoon, yung kasalanan. At ito po yung pinakang mission, atas ng Panginoon, ng Ama sa langit. Ama sa langit, ito yung po yung atas. Ang pagparito ng Panginoong Hesus, ang pinakang mission niya, pinakang mission na atas sa Kanya, ang burahin, ang alisin, ang kasalanan na siyang nagpahirap sa mga tao. Na siya ho, ang atas sa Kanya, itong binigay sa Kanya. Atas sa Kanya na ito ay bigyan ng kaligtasan, bigyan ng salvation ang tao doon sa kasalanan. Ngayon po, maunawaan natin, maintindihan natin, nang sinasabi po rito, yung lagi na natin naririnig at lagi natin ito nagagamit, nagagamit yung ang salitang ito. Sabi po sa John 3:16, sapagkat, tingnan niyo po, ang pagparito ng Panginoon, sapagkat gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Simple pero unawain natin, ito ang mission ng Panginoong Kristo na atas mula sa Ama sa langit, na pagparito niya, siya ang bubura, siya ang mag-aalis, siya ang magliligtas sa tao doon sa kasalanan. Yun po yung atas. At ang sabi po, binanggit po ng Panginoon na kung sino man ang maniniwala, mananampalataya. Nakikita po natin doon sa Apostles' Creed, nakalagay po roon kung papaano si Jesus. Si Jesus sinabi po roon na siya ay nag-suffer under Pontius Pilate. At pagkatapos siya ay ipinako sa krus at siya ay inilibing. Parte po yun sa atin na ang pagparito ng Panginoon Kristo na andun po siya ang magbubura, siya mag-aalis ng kasalanan na inflict sa mga tao, siya ang magbibigay ng salvation, siya ang magbibigay ng kaligtasan, magbubura sa kasalanan. Kaya po doon, ang sabi pa po roon, na kung sino man ang maniniwala doon sa ginawa sa mission ng Panginoon Kristo, sakripisyo niya, ay sinabi na sila yung magiging makakasama ng Panginoon doon sa kaharian. Magkakameron ng buhay na walang hanggan. Iyon po ipinakikita yung pinakang mission ng Panginoon Kristo. Di ba nakikita natin na andun siya sa Apostles' Creed? Kaya yun ang pinakang tayo natin kinoconfess natin. At ganun din naman, ang sabi po natin, ano ba ang hahatulan ng Diyos? Alin ba ang hahatulan ng Diyos? Ang hahatulan ng Diyos, itong kasalanan.
Ito ang buburahin, ito aalisin, ito ang pinakang mission ng Panginoong Hesukristo. Kaya alam po natin na doon sa Roma 3:23, parang ibinababa ko, parang gospel na. Gospel po yun eh. Kung susundan po natin yung ating Apostles' Creed, doon po sa 3:23, sigurado, ito, memoryado nyo na, na ibinababa nyo. Sabi po rito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat po tayo ng tao na na-inflict ng kasalanan. Nasa tao yung kasalanan. Kasalanan ang hahatulan, kasalanan ang buburahin ng tao, ng Diyos sa tao, ng Panginoong Jesucristo. Iyon ang buburahin. Kaya maliwanag na sinasabi, ang lahat ng tao ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sino po sa atin dito hindi nagkasala? Pakitaas nga ang kamay. Lahat po tayo nagkasala. Ang hahatulan ng Diyos, ang hahatulan ng Panginoong Jesucristo sa kanyang pagbabalik ay yung mga kasalanan. At alam po natin, sinabi po rin doon sa Roma, sa 6:33, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Nakita po natin, hahatulan ng Panginoong Jesucristo sa pagbabalik nito yung kasalanan. Kasalanan po ang hahatulan ng Panginoong Jesucristo. Ito ba nasa tao? Nasa tao. Yung kasalanan nito. Ano po ba sabi rito? Maliwanag. Ano ba yung kabayaran? Ano ho ang kabayaran ng kasalanan? Ang kabayaran ng kasalanan ay hatol, kamatayan. Buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan doon sa kadiliman. Hatol. Kaya kung makikita po natin dito, ating maunawaan, paano ba yung paghatol? Direkta na natin. Paano ba yung paghatol ng Diyos? Paano ba yung paghatol ng Diyos dito sa kasalanang ito? Kung makikita natin, para makita natin, maunawaan natin, paano ba ito hatulan? Naandun po, sa Mateo 16:27, galing po sa Biblia, sinasabi ko po sa inyo lahat, sa Panginoong galing, salita ng Diyos, siya may sabi nito. Sabi po doon sa Mateo 16:27, Mateo 16:27, sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang mga anghel at taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang Ama sa panahong ito'y gagantimpalaan niya ang bawat tao ayon sa ginawa niya. Sabi po, gagantimpalaan. Ang kaparehas din ng gagantimpalaan. Parurusahan niya ang bawat tao ayon sa ginawa niya. Parurusahan ang tao ng ayon sa ginawa niya. Kung ano ang ginawa natin dito, na tayo habang nandito pa sa mundong ito, yun ang ating gantimpala o kaparusahan. Sinasabi rito, ano ba yung paano ba yung paghatol doon sa kasalanan? At ganoon din naman sa Mateo 12:36 hanggang 37, sabi po, tandaan ninyo sa araw ng paghuhukom, paghatol, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinasabi niya. Walang kabuluhang salita. Alam natin, tayo bilang tao, nag-uumpisa mga salita natin. Tapos naigagawa na kung anong gagawin. Kaya anong sabi po?
ingat tayo. Bawat salita na ating bibitawan, doon tayo hahatulan. Doon tayo husgahan ng Panginoon. Kaya tuloy naisip ko tuloy, oy, mga chismoso. Ay, sigurado na. Doon yung pinakang makikita natin, paano ba hahatulan itong kasalanan ito? At ang may sinabi pa sa 2 Korinto, sabi ng Panginoon, 2 Korinto, sapagkat lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama, na tayo'y nabubuhay pa sa katawang ito. Ano sabi na po? Sapagkat lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama, nang tayo'y nabubuhay pa sa katawang ito. Kaya habang tayo ay nabubuhay pa at naririto tayo sa mundong ito, meron po tayong pananagutan. Dahil kung ano ang ating ginawa habang tayo nandito, doon po yung paghatol na ibibigay din naman sa atin. Kita po natin. Kaya tingnan niyo po. Sabi, ako ay nakakilala na. Naligtas na ako. Naligtas na ako sa kasalanan. Binigyan ako ng salvation sa kasalanan ng Panginoon. Oo nga, habang ikaw ay nasa mundong ito, biyaya ng Panginoon, regalo ng Diyos, na ikaw ay iniligtas. Salvation. Salvation sa kasalanan. Kaya kahit ikaw, ngayon, pagkatapos pa, nung matanggap natin ng biyaya ng kaligtasan, at tayo ba'y mga banal na sa makasanto na hindi na tayo nagkakasala. Kaya sabi rito, habang tayo ay narito pa sa mundong ito, okay na ako, ligtas na ako. Oo nga, niligtas ka na ng Panginoon doon sa kasalanan. Ay, naandito ka pa. At ang demonyo, naandito pa rin sa mundong ito. Kasama pa rin natin siya. Kaya andito pa tayo. Kaya nakikita niyo doon, yung ating proseso ng Apostles' Creed, na andun, pinoproseso, na andito ngayon, nililinis tayo. Yung paglilinis na yan, inihahanda tayo para doon sa biyaya ng ating kaligtasan. Na iyon ang ititira natin. Pero na doon sa ilalim, nakalagay doon. Merong everlasting. Iyon na yun, yung heaven, na ikaw na pagtagumpayan mo, na doon na pupunta. Kaya ito, sinasabi sa atin, yung mga, paano ba hahatulan yung kasalanan? Ayan po, narinig po natin kung paano hahatulan ang kasalanan. Ngayon po naman, tayong mga narito, tayo nakakarinig pa ngayon, tayo po nakakarinig pa ngayon, paano po ba hahatulan? Paano po ba? Sino po ba? Sino po ba ang tatanggap ng hatol sa araw ng paghukom? Sino po ba ang tatanggap ng hatol sa araw ng paghukom? Salamat sa Panginoon at nandito pa tayo, naririnig pa tayo, may pandinig pa tayo. At inabutan pa natin, na naririnig natin yung mga paalala ng Panginoon. At sino po ba ang tatanggap ng hatol sa araw ng paghukom? Ang sabi po, ang unang hahatulan ay yung mga masasamang anghel. Masasamang anghel. Sila rin nandito, kasama natin. Sino po ba ito? Ang sabi po ng hahatulan ay yung masasamang anghel. Sabi po dito, 2 Pedro 2:4, Pedro 2:4, ang sabi po, hindi pinatawad
ng Diyos ang mga anghel na nagkasala. Sila'y itinapon sa impyerno, kung saan iginapo sa kadiliman upang doon hintayin ang araw ng paghuhukom. Unang hahatulan ay yung masasamang anghel. Sino ho ba ito? Ito po ang dating si Lucifer, nang gumawa ng kasalanan, itinapon sila mula doon, nagkodita, itinapon doon, mula sa heaven, doon sa naroon ng Panginoon, at saan itinapon? Itinapon ngayon, dito, sa sanlibutan, itinapon. At ang sabi po rito, ito sila ang nagbigay ng daya sa mga tao. Nandaya sa mga tao, ang unang ninuno natin na sila ang nilagyan ng kasalanan. Totoo po ba yun? Kasalanang napapunta sa kanila, ito ngayon, ang huhukuman. Kasalanan ang huhukuman. Nang sabi po, sinabi ko rito, unang huhukuman ay masasamang anghel. Na ngayon yung anghel na ito, ang tawag dito si Satanas. Di ba? Diablo, si Satanas. Ang Diablo, ang matandang dragon. Saan po itinapon? Andito. Katunayan na sinabi po dito, sinabi po rito na sila ang unang hatulan. Kung mababasa nyo, katunayan, na lahat ng tao ay nagkasala, pagkatapos na nagkasala, dahil sa kay Lucifer, ngayon ay Satan. Anong sabi po doon sa John 8:44? Tayo ay naging ganito lahat. Na ang sabi po, ang Diablo, ang inyong ama. At ang gusto niyang gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lamang ay mamamatay tao na siya, hindi siya pumapanig sa katotohanan kailanman. Sapagkat walang buwang sa kanyang katotohanan, kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan, sapagkat siya ay sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Tayo lahat, nung magkasala, di ba? Pagkatapos tayong magkasala, di ba ang naging ama natin ay ang Diablo? Kasalanang daladala niya, siya ay naging ama natin ay ang Diablo. At ang katunayan, nakikita natin ngayon kung ano nangyayari. Sabi nga ng Biblia, ang masama, lalong papakasama, yung mabuti, lalong papakabuti. Na hanggang ngayon, kasama pa natin siya. Kaya tingnan mo yung katabi mo. Hindi ko sinasabi, tayo'y nasakop din. Nasakop din. Sabi doon, para makita natin, sabi ng unang Pedro 5:8, kasama pa natin. Siya't naririto. Kaya tayo nakikipagbaka pa minsan nga, nababanggit pa natin ito Dahil tayo maging anak ng Diablo, minsan nga, pag nag-aawa yung mag-asawa, minsan nababanggit yun. Ikaw talaga, ama ka na kasinungalingan. Ama ka na. Kasama natin pa at nandito pa siya. At alam niyo po, sabi sa unang Pedro 5:8, sabi po ng Panginoon, salita ng Diyos, maging handa kayo. Katunayan, maging handa kayo at magbantay ang Diablo. Ang kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Andito ho, kasama pa natin. Wala pa tayo sa heaven. Kasama po natin siya. Kaya kasi sabi ko, tingnan mo yung katabi mo. Hindi, anak na ng Diyos siya. Hindi ba tinanggap mo na ang Panginoon? Tayo ay naging anak ng mga Diablo. Muli tayong naging anak ng Diyos dahil kay Kristo. Gayon na lang pag-ibig ng Diyos. At pagkatapos tinanggap natin siya,
tinanggap. Hindi tinanggap, inirigalo niya sa atin ang biyaya ng ang biyaya ng salvation, kaligtasan ng ating kasalanan. Kaya ngayon, nung ating naunawaan at naintindihan, di ba sabi sa iyo ng Panginoon, ang sabi sa iyo ng Panginoon, ang lahat ng kumilala doon sa sakripisyo ginawa ng Panginoong Kristo na pagtatanggal ng kasalanan, ay ginawang maging anak ng Diyos. Sino po dito mga anak ng Diyos? Parang ayaw itaas yung kamay. Tayo po ay mga anak ng Diyos. Tandaan po natin, sino ba ang hahatulan? Yung anghel na nandaya sa atin. Sino pa po ang hahatulan? Sinabi po na sino pa po ang hahatulan. Alam niyo ho, ang sabi, ang hahatulan ay ang church. Ang mga church. Sino po ba ang church? Gulat tayo, no? Parang pa natin, sino po ba ang church? O tayo pala, yung church, mga believers, ay magdadaan din sa paghatol. Alam niyo po kung bakit? Alam niyo po ba kung bakit? Ang sabi po doon, magbabasa lang po ako ng sinabi po dito sa Hebreo 12, 22 hanggang 24. Ang sabi po, okay. Nakalagay ba dyan? Wala. Wala, no? Okay. Ang sabi po sa Hebreo 22-24, sumigaw ang mga taong bayan, isang Diyos ang nagsalita, hindi tao. At noon din ay hinampas ng isang anghel ng Panginoon ang nagsasalita, si Herodes, sapagkat inangkin niya ang karangalang nauukol sa Diyos at siya'y kinain ng uod hanggang mamatay. Bakit kasama? Kasama yung church ng mga believer. Alam niyo po bakit? Kasama ito. Ito yung mga tumanggap na ng regalo ng Diyos. Salvation. Iniligtas na ng Diyos doon sa mga kasalanan. Ngunit mga ito ay hindi nagpapatuloy. Hindi nagpapatuloy na sinasabi po na sila rin ay andun pa rin. Nakikiayon pa rin kung ano ang takbo ng sanlibutan at naandun pa rin pabalik-balik sa kasalanan. Tandaan niyo po, binura na nga, inalis na nga, biniyayaan na nga, niregaluhan ng Panginoon, tinubos, inalis yung kasalanan, salvation, kaligtasan sa kasalanan. Pero patuloy pa rin sila na nagbabalik-balik doon sa kasalanan. Ang bisan nga, inaabuso pa nila yung regalo, yung biyaya ng Panginoon ng kaligtasan para sa kasalanan. Hindi sila nagpapatuloy. At alam nyo, siguro naririnig po ninyo ito, doon, naririnig po natin, alam mo naman, mapagbiyaya ang Diyos. Tinan mo yung regalo ng Panginoon sa kanila, na salvation, mapagbiyaya ang Diyos. Kahit naman ako, tingnan niyo, gumawa ng kasalanan, gumawa ng kasalanan, mapagbiyaya naman ang Diyos. Pero kasalanan, tandaan po natin, nilinis na tayo sa kasalanan. Huwag na natin balik-balikan yan. Iyon na nga ang dahilan ng pagpunta ng Panginoon dito ay hahatulan itong kasalanang ito. Kaya lumalabas tuloy dito na siya ay righteous.
Ano ba sa Tagalog yung righteous? Kabanalan, ha? Ha? Inaangkin nila yung katuwiran. Ha? Biniyaan na sila. Ha? Hindi pa sila patuloy. Inalis na yung kasalanan eh. Bakit kailangan mo pang balikan yan? Dahil dyan namumuhi ang Diyos, dyan namumuhay Diyos, dyan galit ang Diyos, at yung kasalanan yan, hindi makakapasok doon sa kaharian ng Diyos. Hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos dahil ang naandon sa everlasting life, doon sa kaharian ng Panginoon, wala doong bahid kasalanan. Maliit na kasalanan, wala doon. Kaya iyon ang ipinuntang mission ng Panginoon dito. Burahin ang kasalanan at para itong mga ito makasama ng Panginoon. Nakikita po ba natin? Tingnan nyo, church, yun ang pinakang problema ngayon. Halos mga church, patuloy nakikiayon sa sanlibutan, patuloy na pabalik-balik sa kasalanan, mapagbiyaya naman ng Diyos. Kahit ako'y magkasala, tingnan mo, sarili, righteous. Inilagay sarili, yung pa ng Panginoon. Kaya pag sinabing righteous ka, may sinasabi rin naman, yung unrighteous ka, may sinasabi na naman. Na sinabi po, tingnan nyo sa Revelation. Maganda rin po, Panginoon, maganda rin po na makita natin sa Revelation 3 at 4, 2 at 3, na andun po yung church na pinaalalahanan. Church, pinaalalahanan ng Panginoon. Ang sabi po dito sa Revelation 3:15-16, alam ko ang mga ginawa mo. Alam kong hindi ka malamig ni mainit. Ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, ano sabi po ng salita ng Diyos? Isusuka kita. Kaya baka mabigla tayo. Halimbawa, hindi tayo pero tayo lahat sa heaven tayo. Righteous yung lahat na nandito. Nagpatuloy sa kanilang salvation. Salvation sa kasalanan. Ang sabi rito, baka mabulaga. Dahil narinig natin sa Bible, may dumating na doon sa Kanya. Tapos nung dumating sa Kanya, Panginoon, dito na. Kasama mo na ako. Ano, Panginoon? Masyadong righteous yan. Doon, nagpagaling, nagpray ako, dininig Panginoon, nagpapray ako, gumaling ang mga may sakit. Kaya, kinuha natin. Ano sabi ng Panginoon sa kanya? Hindi niya isinaayos ang regalong biyaya sa kanya na iniligtas siya doon sa kasalanan, binura na. Kaya patuloy tayo. Patuloy yung ating, lagi natin, kaya maganda yung confession natin Lagi nagpapaalala sa atin na ikaw ito I believe in God, the Father Almighty. Yun papaalala, ikaw, napapakilala sa atin. Hanggang doon sa gitna kung paano tayo iligtas ng Panginoon. Hanggang doon sa everlasting life natin tutuluyan. Tayo'y nasa mundo pang ito. Andito tayo sa judgment. Magdadaan po tayo ng judgment. Nakikita po natin. Anong sabi po doon sa Revelation 3:15-16? Doon sa church. Pinaalala po ito. Alam ko ang mga ginagawa mo. Alam kong hindi ka malamig ni mainit. Ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit na malamig, isusuka kita. Nakita natin? Na sinabing isusuka kita. Narinig natin, hindi po nakakatakot ito. Mabuti nga. Mabuti nga, dito pa tayo. May hininga pa tayo. Meron pa tayong paa na nakatapak pa sa mundo ito.
Ngayon pa rin kasi yung pagpasya sa ayos natin, habang naandito tayo, para tayo nag-audition, ha? Para tayo nag-audition, na tayo rin ang pipili kung saan natin pupunta. Ha? Kung saan tayo pupunta, tayo nag-audition. Kaya yung pagiging Kristiyano at mananampalataya natin, may kaligtasan tayo, naligtas tayo sa kasalanan, proseso pa rin na tayo ay magpapatuloy. At alam niyo po, alam niyo po, mayroon pa rin na sinasabi rito, na sinabi po dito na meron pa rin yung mga believer na tumalikod. Pinaalala po, yung mga believer na tumalikod at gumagawa pa rin ng patuloy sa kasalanan at bumabalik ulit sa Panginoon. Meron din ang tugon ng Panginoon dito. Na ang sabi rito, sinasabi po dito sa Hebreo 6:4-6, kapag ang believer o church ay tumalikod, ang sabi po dito sa salita ng Panginoon, sapagkat paano pa panunumbalikin upang magsisi ang mga tumalikod na sa kanyang pananampalataya. Dati, naliwanagan na sila at nakalasap na makalangit na kaloob. At nakabilang na sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama na rin sila ng kapangyarihan ng Diyos at lubusang mahahayag sa panahong darating kapag sila'y tumalikod, pagkatapos na malasap ang lahat ng ito, hindi na maaaring panumbalikin pa upang magsisi sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inilalantad sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Yung mga nakakilala na, sabi church na, nakakilala na, believers na ano pa rin, pabalik-balik pa rin sa kasalanan, at pagkatapos, kung sila, ang sinabi po rito, ay babalik muli, paano nung balik? Wala na. Sabi, wala nang hain para sa kanila dahil iyon na, para blasphemy ang ginagawa mo sa Panginoon. Pagsalangsang sa Holy Spirit. Dahil ikaw, nung tinanggap mo na ang Panginoon, nandun na sa iyo ang Holy Spirit na siyang gagabay, siyang sasama sa iyo kung paano yung kabanalan na nasa iyo. Sabi rito, nakalasap na, naandun na. Kaya sinasabi ito, believer na siya. Pero sabi rito, pagka gano'n ginawa, wala nang hain pa sa kanya. Alam mo bakit wala nang hain sa kanya? Isang beses lang iniregalo ng Panginoon ang biyaya ng kaligtasan sa kasalanan. Kaya isang beses lang na ginawa ng Diyos na siya'y ipako sa krus para doon sa kasalanan yun. Ay, ikaw natamo mo na, alam mo na ang mga bagay na ito sa iyo. At sabi nga, nalasap mo na nga eh. Yung biyaya nitong kaligtasan sa kasalanan. Pero, anong ginagawa? Paulit-ulit. Isang beses lang, ipinako ang Panginoon, naganap na, at pinatawad na isinaayos sa atin. Kaya kung ating babalik-balikan, ang sabi ng Biblia, kung ating babalik-balikan pa, itong ganito, at hingi ka muli, Panginoon, talaga, babalikan muli. Anong sabi dito?
Wala nang hain. Dahil lagi mo ipinapapako. Pababain mo pa ba ang Panginoon sa Kristo para ipapako pa muli? Isang beses lang. Iyon po ang hain. Wala nang hain. Kaya nakita po natin, parang nilagyan lang natin talagang madiin. Tayo kasi mga kuwan na tayo eh. Mga believer na tayo, mga Kristiyano tayo. Naghihintay na lang tayo yung pagbabalik ng Panginoong Kristo. Hinihintay natin. Hinihintay niyo ba yun? Hinihintay ba natin kapunuan ng ating biyaya? Ng ating biyaya ng kaligtasan ng ating kasalanan? Diba? At meron pa po. Sino ba yung mga hahatulan sa mga araw na yon? Narinig natin yung mga anghel. At narinig din natin lahat ng tao. Lahat ng mga unbelievers. Ito na ngayon, pangkalahatan. Lahat ng mga tao ay hahatulan. Ang sabi po dito sa Roma 2.5. Tingnan niyo po. Roma 2.5, ang sabi po, ayan, dito ko na babasahin. Ngunit dahil matigas ang iyong ulo, nakatulan lahat ng tao, lalo na yung unbeliever. Ngunit dahil matigas ang iyong ulo, at ayaw mo magsisi, lalo mo pinabigat ang parusang ginawa sa iyo, sa araw na iyon, kung kailan ihahayag ang puot at makatarungang paghatol ng Diyos. Sino po ba itong mga ito? Yung mga unbeliever, lahat ng tao. Ito yung mga inalok na ng Panginoon. Yung mga inalok na ng Panginoon. Sila ay nireject nila. Nireject nila. Share ka, ipinaabot sa kanya. Gospel, binibigay natin sa kanila. Ito yung mga nag-reject doon sa Panginoon na ang sabi po rito sa John 3:18-20. John 3:18-20, hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak. Ngunit hinahatulan na ang hindi sumasampalataya, hindi siya sumasampalataya sa anak ng Diyos. Ganito ang paghatol ng Diyos na parito sa libutan ang ilaw. Ngunit, inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag. Sapagkat masasama ang kanilang gawa, kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw at hindi lumapit dito upang hindi mahayag ang kanilang gawa. Sila ay nakarinig na, kaya makaturungan ng Diyos na lahat ng tao ay binigyan niya ng makatarungan na binigyan nila ng kaligtasan sa kasalanan. Pero nakikita natin, naabot natin, parang ang hirap-hirap. Minsan, tayo ay naghahalin ng gospel. Na parang hirap-hirap, abutan sila no? Paabutan dito. Ito yung mga nireject nila. Inayawan nila ang alok sa kanilang biyaya. Regalo ng Diyos. Na ito yung kaligtasan sa kasalanan. Kaya ang hatol sa kanila, dahil, ayun, di ba ang lahat ng tao ay naging anak ng Diablo? Nandun sa kasalanan. Ay yung kasalanan na siyang hahatulan sa kanya. Hahatulan sa kanya ay yung kasalanan. Kaya ang hatol sa kanya, kung ano yung hatol na ibinigay doon sa mga masasamang anghel, ganun na rin ang hatol sa kanya. Ganun rin ang giging kalalagyan niya. Kaya alam po natin, nakita natin, dito sa pagbabalik ng Panginoong Kristo, ito ang pinaabot sa atin, ipinarinig sa atin, lalo na, tayong mga nandyan sa Apostles' Creed. Tayo na sa Apostles' Creed na ating nire-reside.
Hmm? Ito ang ipinaabot sa atin ng Panginoon. May paghatol. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ah, kanta yun. Sino kumakanta nun? Sino kumakanta nun? Malimit. Sino ba yung mga, dati mga Katoliko tayo, diba? Na tayo ay tinawag ng Panginoon. Si Kristo'y namatay. Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Kita po natin. Isa pong maliwanag na ipinaabot sa atin na ang Panginoon ay babalik. May paghatol. Narinig natin ngayon na tayo ay naandito pa sa mundong ito. Nasa mundong ito. Mahal tayo ng Diyos. Tayo yung mga pinili niya. Tayo yung mga kasama niya doon sa kanyang everlasting life, doon sa kanyang kinaroonan. Kaya narito, pinaalala sa atin, itong kung paano na sinasabi nito sa mga huling araw ay babalik ang Panginoon at bubuhayin at ibibigay yung hatol. Kaya po, maikuwang po rin sa inyo, maibalik ko. Salamat sa Panginoon dahil ito nag-isiseries tayo. Sinisiris natin. Wala na po tayong tanungan. Baka may mga tanong sa inyo. Kung kayo man may magtanong, dahil maliwanag naman, galing sa Biblia, ang binigay sa atin. Kung kayo may tanong, iniinganyo ko po kayo na kayo ay sumama doon sa ating ginagawang disciple. Ito mga ito ay naandun din po na ipinaabot sa inyo. Dahil ito na rin ang ginagamit natin. Na ito na rin gagamitin natin para tayo mag-win ng tao. Yung Apostles' Creed, mag-win ng tao, ating di-disciple, ating aalagaan. Ito na rin po nilalaman. Ito din po ang inilalagay natin doon sa ating pagdi-disciple para maunawa natin, maintindihan natin. Tayo na dito pa sa mundong ito. Kailangan pa natin ang mga kaalaman pa tungkol sa ganito. Kaya po, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon at nandito pa, inabutan ko pa rin. Nagkameron tayo ng Apostles' Creed na ito ay ating confession. Confession na tayo ay tuwing babanggitin natin yan, ipinahayag natin yung identity natin bilang tayo ay mga mananampalataya. Mananampalataya po yung Apostles' Creed. Binabanggit natin siya. Sabi natin, I believe. I believe. Ito tayo. Na ito ay isa ring kalakasan sa atin. Kalakasan din po sa atin ito na tayo, kaya paglabas natin dyan, kalakasan to. Ito, makikihalubilo na naman ako sa mundong ito. Pwede natin gamitin yan. Nandiyan pa ang kaaway sa paligid. Parang prayer na rin yan. I believe in God, the Father Almighty, the Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ. Tayo po yan. Identity po natin yan na tayo. Kayo ba'y natatandaan nyo, nung tayo pumasok sa eskwelahan, nung pumasok tayo sa eskwelahan, halos yun na rin lagi, tuwing tayo, bago tayo pumasok sa mga rooms natin, ano ginagawa natin? Binabanggit tayo identity mo bilang ikaw ay Pilipino, na ikaw ay nakatira dito sa Pilipinas. Ano binabanggit natin? Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, identity mo yon. Identity mo yon na ikaw ay Pilipino. Ngayon, na ikaw ay sa Panginoon Kristo na, kalakasan po rin yun na ikaw, paglabas mo dito, salamat sa Panginoon at meron tayo nito. Identity natin ito. Kapag labas mo dyan, may tutok sa'yo kung anong kuhan. Gamitin mong gamitin, prayer yan sa Panginoon ako, I believe in God. Na yun ang magiging tayo. Kaya salamat sa Panginoon. At alam niyo, parang testimony ko rin sa inyo. Kaya salamat sa Panginoon na ito yung naibalik sa akin.
identity. Kasi lalo kong naunawaan ngayon, lalo tayo nag-reform, lalo kong naunawaan ngayon kung paano yung mga salita ng Diyos na ating naririnig. Alam nyo noon, 6 years old, yata ako noon, mangungumpisal ako sa inyo. Ako po naging sakristan din. 6 na taon ako noon. At alam niyo ho, ginagamit din ng Catholic itong Apostles' Creed. Ako ko lang kung naunawaan nila, naintindihan ito. Pero ginagamit nila. Pag ikaw ay nagkumbinyon, pag ikaw nagkumbinyon, ito po, yung mga kasalanan po, ganito po, ganyan po, yun, kasalanan. At naririnig ko rin yung mga nagkukumbinyon. Anong sinasabi ng pari pagkatapos? Ito ang parusa sa kasalanan. Parang gano'n ang kanya. Ito parusa sa kasalanan nasa iyo. Tapos, kinuko nila. Dalawang I believe in God. Dalawa. Tapos, 5 ang Panginoong Maria. Iyon, tapos, Ama namin, 5 rin. Tapos sa huli, pa-recite uli sa'yo ang prayer na yun, na I believe in God. Noon yun. Pero ngayon po, lubos na unawaan na, tayo pala ang mas sigit na kailangan gumamit nito. Ito po yung identity natin bilang tayo mga Kristiyano. At nakalagay po dyan ang proseso, ang tayo natin. Tayo natin bilang tayo ay mga mananampalataya. Praise God, glory to God, salamat sa Panginoon. Naibaba po yung part ng akin, yung paghatol, Judgment Day. Nakuha po ba natin? Sa Diyos ang kapurihan, sa Diyos ang kaluwalhatian. Salamat po, Panginoon. Soli Deo Gloria. Lahat ng awit sa mundo, di kaya ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang kabantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noong pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kaya nilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang
kang katulad. Wala nang higit sa'yo, wala kang katulad. Wala nang babantay sa'yo, ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo, wala kang katulad. Wala nang babantay sa'yo, ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Tayo po ay manalangin. O Diyos, salamat po sa iyo. Nang araw na ito ay tinipon mo kami, sinamahan mo kami, Panginoon. At salamat din, Panginoon, doon sa ipinaabot mo sa amin, mga paalala ng salita. Bilang kami po, Panginoon, ay mga anak mo na tumanggap, o Diyos, ng biyaya, Panginoon, na kaligtasan sa aming mga kasalanan. Sa lahat po, Panginoon, na ipinaalala mo, maging buhay lahat po ng salitang ito, o Diyos, na ito po, Panginoon, ay lalo, Panginoon, magpatibay sa aming pananampalataya, na habang kami po, Panginoon, o Lord God, doon sa kapunuan, o Lord God, ng biyaya, salvation ang kaligtasan, o Lord God. Kaya po, Panginoon, abot ng aming pagpapasalamat sa iyo. Ang araw na ito, o Lord God, ay nakakatanggap po kami, Panginoon, ng mga biyaya na mumula sa iyo, Lord God. Salamat po, O Diyos, salamat po. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus, ang lahat ng ito. Amen. Okay, makakaupo po muna ang bawat isa. Sa ika-6 po, tama po ba? Ika-6 na bahagi yung binahagi ni Sir Boy patungkol po sa ating Apostles' Creed. Kung di po ako ika-6 po siya, no? Na kung saan ay nabanggit po doon yung He will come to judge both the living and the dead. Ang tawag po doon is yung second advent o pangalawang pagparito po niya. At yung minsan tinatawag po siyang parousia. Na po, yung babalik talaga yung Panginoong Jesucristo. And tayo po ba may idea paano magaganap? Kasi nagbabasa po tayo ng Bible eh. Diba? Nasa Biblia po lahat yon na paano babalik ang Panginoong Jesucristo. Na-imagine nyo po ba paano siya babalik? Malinaw po ang Biblia. Malinaw po ang unang Tesalonica at ikalawang Tesalonica, maging ang unang Pedro, tsaka ikalawang Pedro, if you want yung details, paano siya babalik. And para bigyan ko lang po kayo ng maiksi na detalye, sa pagtunog ng trompeta na literal,
Talagang may sounding of the trumpet, may dagundong na mangyayari, babalik siyang literal na nakikita sa ulap. Kasi paano sinabi ng mga anghel? Di ba sabi ng mga anghel nung umakyat siya sa kalangitan, yung sa Apostles' Creed din, he ascended. Sabi niya, in the same way, Jesus Christ will return. Babalik ang Panginoon sa kaulapan at hindi po yun isang sikreto. Malalaman po ng buong mundo yun. Ngayon, posible na yun because of the, meron tayong internet. Anytime po na may mangyari sa isang bansa ay makikita nating live. So makikita ng buong mundo ang pagbabalik ng Panginoong Kristo sa ulap at yun po ay physical na pagbabalik. At ayon po sa una at ikalawang Tesalonica, hindi siya nag-iisang babalik. Babalik po siya kasama ng mga kaluluwa ng mga naunang mananampalataya sa atin. Makikita natin kasama niya si Elijah, si Moses, and even yung mga relatives natin na Christian na namatay na, kasama niya. At ano pong gagawin? Habang natutunghayan po natin yan, yung mga kasama niyang kaluluwa na yon ay bibigyan po ng tinatawag na glorified body. Kasi ngayon pa lang, ay kaluluwa pa lang sila. Kung asan man yung katawan nila, saan mang sulok ng mundo, nabulok man yan, naging abo na yan, di ba sabi sa Biblia? Mula sa abo, babalik tayo sa abo, bubuuin ng Panginoon yung katawan na yan, at yung katawan na yun ay maluwalhati na, walang kapintasan, wala na pong tinatawag na limitasyon yon at yun ay isasama doon sa mga mananampalataya. Kaya yun yung sinasabi kanina sa Biblia, na ang mga mananampalataya na sa araw pong yun ay kasama ni Kristo na hahatol. At tayo naman ng mga buhay pa, kung niloob ng Panginoon, na abutan tayo ng Panginoon na hindi tayo namatay, buhay pa tayo, bumalik siya ngayon, tayo naman ay aagawin sa kalangitan, kasama niya doon sa ulap. At doon mangyayari yung pag-judge doon sa mga tinatawag nating wala kay Kristo. Kasi yung judgment seat of Christ nangyari na sa pag-agaw at pagsama niya ng mga katawan at kaluluwa ng mga mananampalataya, yun na yun. Yun na yung hatol sa atin na nampalataya kay Kristo, walang parusa, kundi pabuya. At yun yung bibigyan tayo ng glorified body. At habang nangyayari doon, ay hahatulan naman yung mga hindi nanampalataya sa Panginoong Kristo. Maging yung mga nasa impyerno ngayon, na hindi nanampalataya sa Kanya, ay haharap sa Kanya at bibigyan din ng katawan. At yung katawan na yun ay katawan upang puksain ng pangwalang hanggan. At yun po ay mangyayari, aagawin sila sa sinasabi sa Revelation. Kung sa pag-asa. Peter, ang lahat ng bagay ay gagawin po ng Panginoon na bago ang lahat. Sa pamamagitan ng apoy, gugunawin niya ang lahat, ang buong universe sa pamamagitan ng apoy, at babaguhin niya lahat, yung tinatawag na New Heaven, New Earth, New Jerusalem, na ibababa po tayo doon, at doon natin makakasama ang Diyos ng walang hanggan. Samantalang yung pong mga hindi nanampalataya ay inagaw doon po sa dagat-dagatang apoy. Remember the story of Noah? Genesis 6? Yun ay rehearsal lang ng final judgment. That is a picture of the final judgment. Yung inagaw, yung mga hindi nanampalataya, di ba? Sa ark, pumasok Sabi nila, nababalik lang si Noah sa kanyang pangangaral na magkakaroon ng tinatawag na baha o paggamol ng Diyos. Baliw yan si Noah, pinagtatawanan niya. Pero nung sumara yung arko, pumatak ang ulan, lunod ang maraming, inagaw po sila at namatay. That is the picture of the final judgment. Ganun po ang mangyayari sa huling araw. Ngunit hindi na po sa pamamagitan ng tubig, ngunit sa pamamagitan ng apoy. Yan po ay hindi guni-guni o isang pelikula. Maaring tatawa-tawa, lalo na yung mga unbelievers. Tandaan nyo, lahat ng nalunod during the flood ay kinawanan si Moises. Pero yung pagbabalik ng Panginoong Kristo, ayan na lang po yung isang propesiyang hindi pa nagaganap. There are 300 prophecies in the Old Testament patungkol po sa Panginoong Kristo na hindi po naganap. Naganap na po lahat. Isa na lang ang hindi nagaganap, pagbabalik ng Panginoong Jesus. Kaya magsilbi po ito na warning sa mga unbeliever. Pero sa mga believers, this is hope. Alam niyo po, this is a litmus test, yung condition ng soul mo ngayon. Ano yung litmus test? Di ba yun yung nung high school tayo, pinapatakan? Pagka nagkulay yan, positibo. Pag hindi, negatibo. You know, yung pong message na ito that Christ will come to judge the living and the dead is a litmus test ng condition ng iyong soul.
Why? Kasi kung takot ang nararamdaman mo ngayon at hindi pag-asa, ngayon ang araw na magsisi ka, sabi sa teksto natin kanina sa 31, no? The times of ignorance, mahabang panahon na tayo'y pinagbigyan ng Panginoon. Pero now, babalik siya, you must repent bago mangyari yon. Kasi huli na ang lahat. Kaya nga po, pinapaalalahanan tayo. Kung ikaw'y mananampalataya, this is hope. This is encouragement sa iyo. Na sa lahat ng mga stress mo sa trabaho, lahat ng issue sa bahay, lahat ng challenge ng ministry, may end. And that is the time when Christ will come to judge the living and the dead. Tayo po na mga nakay Kristo, masayang araw po ito. Kasi tapos na lahat ng ating paghihirap at kabuuan na ng kaligtasan kay Kristo ang ating tatanggapin. Ngunit sa mga hindi mananampalataya, ito po ay isang nakakakilabot na araw. Kaya ngayon po ang tanong, do you understand the gospel? Naintindihan mo ba ang ebanghelyo? Naintindihan mo ba yung gospel ng Panginoong Kristo? Anong sabi ng gospel? Ang Diyos ay banal at ang tao ay makasalanan. Tayong lahat ay nagkasala. At yung problema, no? Ito yung pangdilin lang ni Satan sa sanlibutan. You can live your life kahit na paanong paraan mong gusto. Kahit anong paraan mong gusto, gumawa ka lang ng mabuti, baka sa araw ng pag-uuko, maligtas ka. Pero no, itinatago niya ang katotohanan na ang Diyos ay banal at tayo ay nagkasala sa Kanya. At ang kabayaran ng kasalanan ay ang paghuhukom ng Diyos. Ngunit ang mabuting balita, si Kristo ay nagkatawang tao upang ganapin niya yung utos na hindi mo nasunod at upang bayaran niya yung kasalanan na iyong nagawa. At sa pamamagitan lamang ng pananampalataya ngayon, maniniwala ka sa Kanya ng buong puso, ikay maliligtas. At pag sinabing pananampalataya, ito lamang po ay hindi pagkilala at paniniwala sa puso, ngunit pagtalikod sa kasalanan at pagsunod kay Kristo. Kaya po tayo namamahagi ng Biblia, kaya mahalaga ang Biblia sa buhay Kristiyano. Kaya kung ikay nagsasabing kay Kristiyano at di mo binabasa yung Biblia, wala kang pananampalataya kay Kristo. Kasi nasa Biblia nakasulat ang mga pamantayan at paraan upang paano mo siya susundin sa iyong buhay at anong mga kasalanang iyong tatalikuran. Kaya ngayon pong araw ng kaligtasan, napaalalahanan po tayo. Ang buhay po dito sa mundo ay napakaiksi. At dadating ang araw na babalik ang Panginoon at ipagsusulit po nating lahat ang buhay na pinahiram sa atin. Sa Kanya po tayo magsusulit. Kaya nga sa umaga pong ito, naipaalala sa atin muli ang gospel. At yung gospel po, yan po yung antidote against the fear ng pagbabalik ni Kristo. No? Para mawala yung takot natin na babalik si Kristo at mapalitan ito ng pag-asa at ng kagalakan, dapat ikaw ay may pananampalatayang buhay kay Kristo. Wala pong reliyon na pinag-uusapan. Wala pong reliyon na makakapagligtas sa iyo. Hindi ka maliligtas ng reliyon na meron ka. Hindi ka maliligtas ng mabuting gawa na inipon mo. Sa pamamagitan lang ng pananampalataya kay Kristo, dun po tayo maliligtas. So that is the gospel. Isa pong mabuting balita. And kung nais niyo pong maintindihan palalo yung pong detalye ng mga nabanggit po na ito na pagbabalik ng Panginoong Kristo, pwede po kayong dumalo ng discipleship gaya ng sinabi ni Pastor Boy kanina. Kasi alam ko na hindi lahat dito sa pulpit ay mapapreach and alam ko may nabubuong mga tanong sa ating isipan. So meron po tayong tinatawag na discipleship para matuto po tayo doon. No? Maintindihan po natin lalo ang mga mahahalagang bagay pong ito sa ating buhay. Kung binibigyan po natin ng mga panahon, ng mga bagay po sa mundong ito na temporal lamang, bigyan po natin ng panahon every Friday night, alas 7 po ng gabi yung discipleship natin kasi yun po ay pang walang hanggang mga bagay. Ganun din po yung prayer meeting natin is 8 o'clock din ng Friday. Pero meron po tayong announcement today. Probably po sa Friday ay let us still pray. Manalangin pa din po tayo, ngunit sa mga tahanan na lang po muna. Wala po tayong meeting this coming Friday and discipleship kasi po meron po tayong tinatawag na Pastoral Care Conference. Annual po ito na conference ng mga pastors. And marami po sa mga elders ay dadalo doon. So Friday po matatapos yun. Pagod yung mga elders. Pahinga po muna. We can pray sa mga tahanan na lang po muna natin. No?